Magandang gabi mga kakosa. Bali, ang gagawing video natin ngayon is ang pagtatari gamit ang 1245 settings. So sa akin mga kakosa, may tinatawag akong 1245 kit settings. Kaya 1245 kit settings yung ginagamit ko is kasi itong tari na gagamitin natin is nakadesenyo for 1245 settings asinta. Leather boots na pang 1245 settings din na asinta. Tsaka itong paunan 1245 settings din. Later itatakil natin kung bakit nasabi kong 1245 settings kit ito. So disclaimer lang po, bali ang video na ito ay binabase ko lang doon sa experience ko. So far lumalaban tayo sa hakbay derbies. So far, nagpapanalo naman po. So, let's proceed mga kakosa para makita niyo po kung ano yung tinatawag kong 1245 settings kit. So, start tayo. Taro do. So, isa sa mga tips natin mga kakosa, kung maka-encounter kayo ng paanang manok na medyo may bukol, yung tahid is nakapababa yung disenyo, sikapin nyo po na ang paglatag natin ng sapin is talagang pantay kasi sa paglapat natin ng tari doon naka-base, dapat pantay yung paglapat natin ng sapin. Yan. So, mapansin nyo po na yung dami paanang manok natin is parang napulyo na. Nakapulyo. Kasi matagal na ito. Ayan. Kita ko sa inyo. Ayan. Pantay. Ayan. So, ngayon, yung kanina nabanggit ko na 1245 settings itong leather boots na ginagamit ko. Kasi isa sa teknik ko, pag lapat ko dyan sa tahid ng manok, paa ng manok, yan. Kasagad yan mga kakosa, kita niyo po. Yan. Kasagad yan. So dyan pa lang, malaking guide na para hindi ka na mawala dun sa 1245 settings na sinasabi ko. Diba? So yan, wala ka nang ibang gagalawin pa dyan o ano. Kasi naka-design yan for 1245 settings. Saka yung paunan. And then, ang kapal din, ang haba kapal ng sapin na gagamitin natin para makuha natin yung 1245 settings na walang kahirap-hirap. Sana po makatulong ito sa inyo itong ibinahagi kong setup ng pagtatari. Yan. Sa akin din po, kasi nangungustomer tayo ng ng pagtatari. Talagang sinisikap ko na yung paglapat ng sapin talagang maganda. Pakita nyo sa customer, talagang pinapaganda nyo yung servisyo nyo po. Yan. Yan. Haplos. Pusin nyo po para dumikit. And then, isang tips pala, bago ko nilalagay yung sapin, nilalagay ko yan na pandikit, yung pagkit, para at least talagang kakapit yung hindi gagalaw. So yan sa teknik. Dapat may pagkit talaga. Hindi basta-basta gumagalaw yung Yan po. Pakita ko sa inyo Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. So, diba? Pansin nyo talagang libilado yung pagkakasapin. So ngayon, lalagay na natin yung yung tawag nito, paunan. 1245 settings din. Ginagamit ko palang paunan is malaki. Para at least makuha ko yung makuha ko talaga. Madali ko lang makuha yung 1245 settings.
Kasi doon pa lang mga kakosa, sa paglalagay natin ng leather boots na nakasagad, kampante ka na 1245 settings yung output na gagawin nyo po. Kung may anong tawag nito, kung may pihit konti na lang, kung may adjustment kang gagawin konti na lang, yan po, pansin nyo po, pantay, automatic. Paglapat natin yan, lalo na po pang paa ng manok is talagang skwalado, talagang maganda yung paa ng manok, automatic. Paglapat natin ng tari, 1245 settings talaga yan. So isa din sa tips ko mga kakosa, itong paglalagay ko na ng tali sa tari, gumagawa ako ng groove. Ito, pansin nyo, groove, para paglapat natin dyan ng ganyan, dapat natin dyan, talagang kakapit, hindi yan gagalaw kasi may friction yan, may kumakapit na yan. So ngayon papakita ko sa inyo kung bakit nasabi kong 1245 settings kit, yung tare at saka leather boot saka paunan yung ginagamit ko. Kasi pag lapat ko yan ng ganyan, automatic nakadsay na yan. Center doon sa paunan saka dito sa paa ng manok, 1245 settings na yan. Kita ko sa inyo. Yan. Yan po mga kakosa. Yan po yung sinasabi kong 1245 settings. Kasi ito yung paa ng manok. Ito yung paa ng manok. 1 o'clock dito banda, 12:45 tsaka 12:30. Kasi may mga anong tawag nito? May tatlong ginagamit ang mga mananari na tare, yung 12:30, 12:45 tsaka 1 o'clock. Yung sa akin 12:45. May 1 o'clock din ako. So ngayon pagpakita ko sa inyo yung 12:45. Yan po. 12:45 yan. So di ba? Wala ka nang gaanong iganon mo pa yung tari, iganon mo pa. Kasi libilado na yung paglalagay nyo ng sapin, tsaka yung leather boots nakasagad na. Tapos yung pauna natin nakaset up na din. Kaya 12:45 kit yung sinasabi ko po. So, binabahagi ko po sa inyo. 12:45 kit settings. Yan po. So proceed tayo mga kakosa. Lapat natin dyan. Di ba mapansin nyo po? Talagang nakasenter doon sa paunan. So ang anong tawag nito? Ang maganda sa malaki yung paunan kasi hindi na yan gagalaw, hindi ka na gaganon. So yan. And proceed tayo. Isa din pala sa tips mga kakosa. Paa ng manok, yung tahid ng manok, yan yung talagang pampatay ng manok. So once na pinalo niya yan, yung instinct ng manok is yung tahid niya talagang katama doon sa kalaban niya. So dapat ang dulo din ng tare nyo po naka-level doon kung saan naka-level doon sa tahid ng manok. So ang gagawin mo para makita mo kung naka-level na ba, gagawa ka ng imaginary line or ganon mo yung tali. Yan. Pakita ko. Yan, di ba? Iskwala. Talagang pantay. So dyan pa lang. Basta ipalo lang ng manok ang tare natin, talagang papatay. So ngayon, proceed tayo mga kakosa sa pagtatali na. So pakita ko sa inyo kung ano yung pamamaraan ko rin sa pagtatali. Simple lang, madali lang sundan. Basic na basic. Yan. Yan. So gumagawa ako ng 3 layer. Para depende na din sa inyo. Yung sa akin kasi mangungustomer tayo, dapat makita ng customer na talaga planchado. Ayan. Yan po. 3 layer yung ginagawa ko mga kakosa. Naglilima po. Yan. Yan. Lock natin dito. Lock ulit. Then lock pa din. So
Sipat natin ulit. Yan. Okay na. Kita nyo po na 1245 setting. So, proceed tayo. So, bago yan, para safety dun sa umahawak ng manok saka sa nagtatarik, lagyan nyo po talaga ng kondom para iwas lagyan nyo ng kondom yan. Yan. Pasok kondom. Yan. Then, proceed. Ito ah. Ito ah. Yung sa akin, kasi yung tali na ginagamit ko, tansya ko na yun, taglilima lang yan, 5 beses na ikot yan. Then, lock, and then, lock, and then, proceed naman tayo dito. Klaro na doon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan po. 5. So, ang ginagawa ko, once na malak na, ito, papakita ko. Itong parte na ito, nilalak ko talaga yan. Yan yung isa sa mga pundasyon ng pagtatali ko, pagtatali. Yan. So, ginagawa ko dito yan. Then, 2, 3, 4, 5, and then, dito na naman. Yan. Ilak ko din yan. 1, 2, 3, 4, and then 5. So, lock. Yan. Yan pa lang mga kakosa. Pansin nyo. Kung iganon mo yan, hindi na talaga yan gagalaw. Kahit mabaon pa yan doon sa paa ng manok, tapos papalo niya, hindi na yan gagalaw. 80% secure na yan. So, ang gagawin natin dito sa baba. Yan. Yan. Claro, yan. 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 Ikot. Ibabaw. Pa. Ikot. Ganun lang. Simple lang. Pero, para ka na din nagtali ng PC ng kalabaw dyan. Yan. Parang ang ginamit mo na tali dyan, PC ng kalabaw. Yan. Yan. Tiglilima lang. Yan. Ikot. Dito. And then, pansin nyo mga kosa, yung banda dito. Laro dong. Yan. Lalak natin yan. Pag ganon. Kita ko sa inyo. Ano? Laro dong. Yan. Yan. Lock. Lock. Diba? Simple lang. Pero talagang papatayan. Secure. Yan. Yan. Diba? Lock. Then, dito. Dito. So, may matira ng konti. Ang ginagawa ko din dyan para babalik yung ganda ng pagka-tali nyo po. Yan. Gagawa na naman ako ulit ng 3 layer. Wow. Yan. Yan. So, yan. Kahit stag, hindi yan namimilay. Basta, hindi lang gaano katagalan nag-aantay sa linya bago isasala sa sabak sa gera yung manok natin. Dito, yan. 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 Yan po. Yan po. And then, lock natin dito. Yan. Kita nyo po. Yan yung setup natin. Yan yung Kusa Kinsi 1245 settings kit. 1245 settings kit. 1245 yung tare na ginagamit natin pang asinta. Leather boots na 1245 settings. Saka yung pauna na 1245 settings. Saka syempre, ito mga kakosa. Yung dulo ng tare
tsaka dulo ng tahid ng manok dapat ano yan, libelado yan, pantay. Para kung kapalo yan ng manok, talagang tatama kung saan yung punteriya ang gusto ng manok. Sana po nakatulong itong video na ginawa ko ngayon. And then, paki-follow, subscribe na lang po. Subscribe and hit the bell button para po pag may video tayong susunod, ma-notify kayo. And, salamat, yun lang po.